Good morning mga kasipit. Ngayon po ay naglinis tayo ng ating sponge filter kasi ano na yata ito, may kita sa buwan di ko nalinis yung sponge filter. So ito yon. And then merong lava rock dito at nag-stay ang tubig dito, which is malinis na. Pero bago dyan, yung pa rin yung nasa ilalim dito sa ano na yan, sa may drum na yan, meron diyang sponge filter uli at merong charcoal sa ilalim, tapos ipapump niya dito sa taas yan. So ito yung ating nursery and hatchery yan, kung makikita nyo. So sa simpleng lang, butas yan lang, ganyan lang kalakas yung patak niya, yan, bibigay na ng movement doon sa loob. Yan, sobrang lakas ng ulang kagabi. Yan, may baha-baha dito. Ayan. So kagabi nagpagpag tayo ng 3 ata o 4. Ayan, nandyan sila. Dito meron ditong heater para sa ating para sa ating buried experimental. So sino yung mas mabibili sa kanila, doon sa kabila walang dito sa likod ko walang heater. Ito meron. Ayan. May berry dyan. Ito ay may siguro 4 yata yung pinagpag ko dito na buried. At dito meron ditong isang breeder na nagpapagaling. Nasa quarantine siya. Quarantine siya dito. Dito naman ay mga blue. Okay, selected na mga blue jeans na mga ARC. Ayan. So mga 4 din yan. 4 yata. 4 yung berry gum. Okay. Tapos ang nasa taas mga kasipit. Good morning. Ayan. Kung may mga inquiry, may tanong kayo, pwede natin sagutin. Ito yung mga breeders natin, male at female doon sa kabila. Actually nag-breed na ako ng isa. Kumuha ako ng isang matingkad na blue, mga dark blue dito, isang dark blue, nilipat ko doon para mag-breed. So dito nagpakawala tayo dito ng mga craylings na kapapagpag, mga 6 yata o 7 na nanay, yung nilagay natin dito buried. Mga yan nandito. Ayan. So yun lang po. And then andito yung ating mga craylings na 5 weeks. 5 weeks. Andyan. Nasa 2 inches na sila. 2.5, mga 2.3, 2.5 mga inches yung mga buried na, ay mga craylings na nandyan na 5 weeks. Ayan, kakain tayo. Okay, andun yung ito yung natin, mga buried sa kabila. May craylings dito na mga ilang weeks. Hindi naman sila makakapasok sa mga butas niyan eh. So dito ang design nito mga kasipit, kung may unang bumaba ay pwede silang makalabas. Pero yung mga nasa labas hindi pwedeng pumasok sa loob. Kung meron man, iilan lang yung mga maliliit. So sa nakaraang pag-breed natin last month, ayan, may natitira pang isa, 7/26, July 26, August 26, kung bibilangin natin, August 26, 26 August, isang buwan na, August. And then 26, 27, 28, 29, 30. Ngayon ay anong date ngayon? September 1. So ang edad niyan ay 30, 35 days. So 35 days mga kasikip. So in 5 days pwede nang ipagpag ito yung 726 na to. But then ito, lahat ito nag-breed tayo nung August 7 to 13.
So lahat yan ay 7 to 13. Tapos ito, yung iba ay ano to, tawag dito, ito, at saka yung nandun sa loob, may nakakawalang berry dyan, ay ano naman sila, 14. 14 to 20 sila mga kasipit. So yun lamang, at may divider tayo dito. Although tinanggal ko na yung nagdi-divide dito para makalabas pasok yung isang 5.5 na berry diyan, naglalakad siya diyan. Ayan. Iikot-ikot siya diyan mga kasipit. So yun. And then ito, yan. So kung makikita nyo mga kasipit yung ating lagayan, ito yung mga nag-ano na, no? Ito na yung mga napagpag na natin, yan. So nagpapagpag tayo 40 days, yan. 40 days. So 35 fully developed na yung mga mga railings, at 38 pwede na silang ipagpag, but then meron pang natitira, so pwede mo pang ibalik o pang 40. Yung iba naman mga kasipit, 38 days makakababa na lahat sila, ganon, wala nang matitira once na pagkapagpag mo. Yan ang ginagawa ko lang dito, yung mga buried, itatapat ko lang dito, so binabagsakan lang sila ng tubig, ganyan, tapos yun na ngayon hindi siya by force. Yung iba kinukuha ko dun sa nanay pagka gusto ko ng itanggalin, mga ganun. So 38 days, may mga naiiwan pa mga kasipit, pero pag 40, ayan, ay sigurado bababa na sila. But then sabi ko nga, may pagkakaiba. Yung iba kasi mga kasipit ay 38 nakakababa na lahat. Yung iba naman kahit 40 may hindi pa rin nakakababa. So depende yan. So makikita natin sa mga susunod na araw. Ito ay nagbury dito August 14 na 1 week. 14 to 20 mga kasipit. Ito buried. So ngayon nag-breed ulit tayo, 1 week. So marami na namang buried dito sa loob. Maglilili pa tayo kasi. So yun lamang ang ating update, at ito yung ating grow out, ay meron na silang mga mga sari-sariling mga filter. Yung nasa dulo hindi ko pa nakakabitan, at hindi pa masyadong sinisipagan. Ito naman mga kasipit, kung makikita nyo, puno ng aquatic plants sa loob. Merong balansteria, merong pacopa ba yan? Ayan, tapos merong grass, guppy grass, merong hydrilla, may hornwort. May may isang diyan, nabubuhay diyan. Ayan si Bogart. Nilagay ko yan diyan. So, ang tubig niyan mga kasipit, apaw-apaw yan, pero umuulang kagabi, umaapaw yan. Ayan. Diba? Lalim yan. So ang sinasabi nila, pagka walang aerator, walang filter, ibaba mo yung tubig. Ang problema mga kasipit, pag binaba mo yung tubig, yung mainit, ay namamatay sila sa pagtaas ng temperatura ng tubig. Ngayon mga kasipit, ito naman, ang kagandahan nito, since mayroon silang oxygen, ng halaman, kahit mataas yan mga kasipit, ay buhay ang mga crayfish. So walang filtration yan, walang aerator, aquatic plants lang. So pwede pala na magtaas ka ng tubig na ganyang kataas. Yan. Diba? Ayan, kita nyo naman. Na siya dyan, naka isang mold na. Hopefully magmamold uli yan. Sobrang taas. Trip niya, nagugutom yan papakainin natin. So
pakainin natin mga kasipit, kasi ito yung mga ano ko, no, mga pagkain. Ito ay PO3, PO1, ito PO2. PO2, kain tayo. Yan, bumagsak. Yun, oh. So yun lamang mga kasipit, magandang araw sa bawat isa. I hope may kuha kayong idea sa mga ito. Nakita nyo yung ginagawa natin dito sa ating mga crayfish dito sa backyard park. Salamat mga kasipit, and have a nice day. Happy Monday, blessed Monday. God bless you all.